ko, ay hindi ho magkakamit ng kaligtasan. Amen. Amen? Ito po, mga kapatid ko, ay nakadepende ito sa kung ano ang ginagawa ng tao. Kung ano yung pamumuhay ng tao sa mundong ito. So, munais natin na tayo po ay magkamit ng kaligtasan, kapatawaran sa ating pong mga kasalanan, at mabago yung ating buhay, ay kinakailangan nating tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon, kinakailangan nating maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos, o maglaan tayo ng oras, araw, para sumamba sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos, sapagkat siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, bilang tao sa mundong ito, huwag tayong umasa sa mga bagay na hindi ho mananatili, sa mga bagay na hindi po tatagal, sa mga bagay, mga kapatid ko, na panandalian lamang na ipinapangako sa atin ng sanlibutan ito para magpapatuloy ang tao sa paggawa ng kasamaan. Amen? Tanda po natin, mga kapatid, unang puntos po natin sapagkat ang ating mong pag-aralan. Sa gabi ito, mga kapatid ko, tatlong dahilan na ang tao ay mapapahamak o maaaring mapapahamak. So may tatlong dahilan, mga kapatid ko, para ang tao po ay mapapahamak. Tandaan natin, Kristiyano ka man o hindi ka man mananampalataya, nakakilala ka man sa mahal na Panginoon o hindi ka man nakikilala sa mahal na Panginoong Diyos, nasa paglilingkod ka man na totoo o nasa wala ka man na paglilingkod na totoo. Tandaan po natin, tatlong dahilan, mga kapatid ko, ang tao po maaaring mapupunta ho ng impyerno sa pamagitan ng kanilang maling pamamaraan ng pamumuhay na hindi ho ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, at ang pamumuhay nila, mga kapatid ko, yun yung naging daan para lumayo sila sa Diyos. Amen? Mga bagay na siyang naging dahilan kung bakit ang tao ay lalong lumayo sa Diyos. Ano yung una? Unang puntos po natin, mga kapatid ko, pag-ibig sa kayamanan. Amen. Amen. So, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, tandaan po natin, hindi masama na gumanda ang buhay, hindi masama na yumaman, hindi masama na magtrabaho, hindi masama, mga kapatid ko, makamtan mo man ang karangyaan ng mundong ito, ang kayamanan ng sanlibutan ito. Hindi masama yun. Subalit, kung yun yung naging dahilan para wala kang oras maglingkod sa Diyos, yun yung dahilan kung bakit wala kang time para sumamba sa mahal na Panginoon, para pumunta na simbahan, isang tiyak na bagay, kapatid, yun yung maging dahilan para ikaw ay mapunta sa impyerno. Amen? Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid ko, ito po'y paalala lamang sa atin. Nagpapaalala lamang tayo na sabi ng banal na kasulatan, ang mga tao sa mundong ito, mayaman man o mahirap man, sila'y inyong paalalahanan para sila ay hindi mapunta doon sa apoy ng impyerno, kundi sila ay magkaroon ng tunay na buhay. Tunay na buhay. Ito po, ang tunay na buhay na ito, mga kapatid ko, ito po ay nasa Panginoon. Amen? Ang tunay na buhay, wala dito sa mundo. Ang tunay na buhay, yung ikaw ay nasa piling ng Diyos. Dahil ang buhay natin sa mundo ito po ay pasamantala lamang. Amen. Amen? Temporary lang to, mga kapatid. Hindi ito pangmatagalan. Hindi tumutulhay na pangmatagalan, mahaba daw. Hello? Lahat ang usahin personal. Yung paglilingkod mo, pangmatagalan, pwede. Amen? Subalit yung bagay sa mundong ito, mga kapatid ko, lahat ng karangyaan, kayamanan ng mundo, yan po, mga kapatid ko, hindi po yan pangmatagalan. Pasamantala lang yan. Amen? Tandaan natin, ang yaman ng mundong ito, mga kapatid ko, nauubos. Ang yaman ng mundong ito, mga kapatid ko, niyanakaw. Ang yaman ng mundong ito, mga kapatid, maaari yan po ay kinakalawa o kinakain ng alay. Subalit yung yaman na iniipon mo sa paglilingkod mo sa ating pinakamahal na Panginoon, yan yung yaman na dadalhin mo doon sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa iyo, ng mahal na Panginoon, ikaw ang ating pinili at
sanlibutan mula lang itatag ko ang sanlibutan. Manahin mo ang kaharian na kahanda sa inyo mula lang itatag ang sanlibutan. Kasi ibibigay ng Diyos doon sa mga tao na umaasa at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Okay. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, balik tayo. Umpisa natin dito sa 17. Sabi dito, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng bagay upang ating igaganap. Kanino tayo maglalagak ng tiwala? Kanino tayo, mga kapatid ko, maglalaan ng oras? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang tao sa mundong ito, ang pinagsisikapan ng tao, mga kapatid, papaano kikita, kung papaano aahon sa kahirapan, kung papaano uunlad ang kanilang buhay, kung papaano sila nag-iimbat ng kayamanan sa mundong ito. Kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong magsipagmataas, huwag tayong magsipagmalaki, kundi ang sabi ng banal na kasulatan, tandaan natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi ng Biblia, masagana ang ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi ka pinagkukulang. Ibinibigay sa inyo ng mahal na Panginoon yung kalakasan, yung kalusugan, at malaya kang makapaghanap buhay, makapagtrabaho. Subalit ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maglalaan ka na lagi ng oras, araw, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Nung sa wag mo makalimutan, ang Diyos ang nagbigay ng anumang mayroon tayo. Amen. Hello. Huwag mong sabihin sa sarili mo, dahil sa akin, kaya naging mayaman ako. Dahil sa galing ko, kaya umasinso ako. Dahil sa talino ko, kaya naayos ko ang lahat. Tandaan natin, kapatid, yan po ay kaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Talino, galing, kakayahan, abilidad, ibinigay sa atin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So gamitin natin yan, mga kapatid ko, para sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kahulungan, mga kapatid, na makamundong kahulungan namin. Amen. Kung matalino ka sa mga bagay ng mundong ito, mga kapatid ko, ang patunay yan na matalino ka sa mga bagay ng mundong ito, yung ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Amen. Pero kung matalino ka na sa mundong ito, wala ka sa Panginoon, mangmang ka sa paningin ng ating pinakamamahal ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kahulugan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. So sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, pwede niyong umpisahan sa 18. So sabi ng Biblia, ang kahulugan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Amen. Sumalit ang kahulungan, mga kapatid ko, na mga bagay na nais ng mahal na Panginoon na mayroon tayo, yun po, mga kapatid ko, ang pakanasain natin bilang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yung lahat ng anak ng Diyos, ipanagpapay ka. Lahat ng anak ng Diyos, sa ibang mga nakasulatan, umasa ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid ko, lahat ng nangyayari sa buhay natin, yan po ay dumating sa atin para subukin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos kung ikaw ay umaasa sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid ko, yung paglalaan natin lagi ng oras, time para sa mahal na Panginoon Diyos, yung po ba ibinibigay natin sa mahal na Panginoon? Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, ang mundo, ano yung inibig nila? Kayamanan. Ano yung inibig ng mundo? Yung kita. Yung kikitain. Yung yan po, umaasa ang tao. Amen?
Grabe yung pagsisikap ng tao, magtrabaho, nagtrabaho. Ito po, mga kapatid ko, yung focus ng tao. Kita. Amen? Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, na ang sabi ng Biblia, paalalahanan sila na huwag silang magsipagmataas, huwag silang magsipagmalaki, at huwag silang umasa sa mga kayamanan ng mundo ito. Dapat kung sila'y aasa, dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tama? Nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung tayo naman ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibinigay sa inyo ng mahal na Panginoon yung kahangyan, kayamanan, sa pamamagitan ng inyong mainit at patapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, bilang mananampalataya, para hindi tayo mapunta sa kapahamakan, mga kapatid ko, dahil tunay kang mananampalataya, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod mo, dapat natututo kang mamahagi. Amen. Ibig sabihin, natututo kang magbigay. Hello? Natututo ka, mga kapatid ko, na maghandog. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sa ganitong pamamaraan, ikaw ay kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakuha mo ba natin yung ibig sabihin? Ang sabi ng banal na kasulatan, paalalahanan ninyo sila na huwag magsipagmataas, huwag magsipagmalaki, kundi sila ay matututong mamahagi, magbigay. Lahat tayo magsabong puros. Paano po ba tayo magbigay? Okay. Isip-isip may tayo. Paano po ba tayo magbigay? Lahat tayo magsabong puros, Lord. Pag tayo po magbigay, mga kapatid ko, hindi yung parang napipilitan ka. Amen? Kundi may kagalakan. Nasisiyahan ka na magbigay. Maganda ho ba tingnan, mga kapatid ko, yung nagbibigay? O sige, sige. Hello? Nagbibigay, masama ang loob. Amen? Kaya pag nagbigay ka, may kasamang pag-ibig. Hello? Yata yung sabi ko sa ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw mananampalataya, tunay kang anak ng Diyos, tunay kang mananampalataya, magbigay ka na dapat ikaw lang ang nakakalam at ang Diyos. Amen? Amen? Hindi yung halos hayag-hayagan, mga kapatid. Baga parang pagmamalaki yun. Amen? Nakapagbigay ka nga. Pero mga kapatid, pinagpipistahan naman. Di ba? Nakikita na lahat ng tao. Kapatid, asang pinabana na kasulatan, pag ikaw nagbigay, dapat ikaw lang at ang Diyos ang siyang nakakaalam. Tama? Kasi lumalabas, mga kapatid ko, na nagmamataas ka. Lumalabas, mga kapatid ko, nagmamayabang ka. Lumalabas, mga kapatid ko, nagmamalaki ka. Dahil sa kakayaan mo, dahil sa galing mo, kaya ka nakapagbigay. Tama? Kaya pag nagbibigay tayo, mga kapatid ko, ito dahil ito'y bigay din ng Diyos. Kung malagpagpupunan lahat sa mga pinakamamahal. Ang sabi ng mga nakasulatan, mga kapatid, sabi dito sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Kanino? Sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagbibigay sa ating sagana. Pag ang Diyos pa nagbibigay, mga kapatid, nakikita ba ng tao? Kaya ikaw mismo, magugulat ka na lang. May blessing na, may pagpapala na dumating sa'yo. Amen? Amen?
Bagamat minsan, mga kapatid, hindi naman literal na bababa ang Diyos para iabot sa iyo. May gagamitin siyang tao para iabot, para ibigay, para abunahan. Yun, nais mo. Hanap buhay o trabaho, mga kapatid ko. So may gagamitin ng Diyos na tao, mga kapatid ko, para magkaroon ka ng negosyo, para magkaroon ka ng trabaho, para magkaroon ka ng mapagkakakitaan. Amen? So yun po, mga kapatid ko, ay guiding, gabay ng ating pinakmamahal na Panginoon o ginagabayan ng ating pinakmamahal na Panginoon para ikaw ay kanyang pagpalaran. Lahat tayo magsama. Marami mong nag-a-apply ng trabaho, hindi mo nakapasok. Tama? Marami pong naghahanap ng trabaho, mga kapatid, hanggang ngayon, naghahanap pa rin. Bakit? Kasi pinipili kasi nila yung mga magagandang trabaho na hindi naman angkot para sa kanila. Lahat tayo magsamang Diyos. Tanda po natin, mga kapatid ko, kahit hindi man gaanong maganda o mataas, mga kapatid ko, yung maaari natin kikitain, basta't alam mo na ito ay galing sa Diyos. Isang tiyak na bagay, magugulat ka na isang araw, itinataas ka na ng Panginoon. Amen? Lahat tayo masabi, Pwesto. Paano natin ito gagawin? Gagawin natin unang-una, mga kapatid ko, ito po ay gagawin natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ano po ba yung ginagawa natin para sa mahal na Panginoon? Naalala ko po, mga kapatid, yung testimony ng isang mananampalataya. Yung isang mananampalataya, mga kapatid ko, yung edad niya po ay nasa 74. Gaano po ba yung na edad? Ha? Matanda na. Kung ikaw ay matanda na. May edad na. Pero, mga kapatid ko, pagdating sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang liksi niya. Hindi siya matamlan. Amen? Palundag-lundag pa siya, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Papalagpak siya, mga kapatid. Kaya tinawag siya ng isang mananampalataya. Sabi sa kanya, Brad, pagkatapos po ng gawain, sabi niya, ilang taon na po ba kayo? Sabi niya, 70. Talo na pa yung mga 16. Amen. Talo na pa yung mga 10 ang edad, mga kapatid. Lahat ay masabi po sa pagdating sa pagpupulis sa mahal ng Panginoon, mga kapatid ko, buong lakas, buong sigla. Kaya anong ginawa sa kanya? Pinagpala siya. Amen? Nagpala siya, mga kapatid, tinawag siya. At binigyan siya, mga kapatid. Glory to God. Binigyan siya. Amen. Lahat tayo masabi po sa Praise the Lord. panampakan natin ang ating pinagpapalagay. So, kung ginamit ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, yung matanda na yun, mga kapatid, hindi po siya nagchichinilas eh. Oo, hindi pa siya, wala pa siya nagchinilas. Tinanong siya ng mananampalataya, sabi, bakit hindi ka nagchinilas? Sabi niya, mas ramdam mo kasi yung presensya ng mga Panginoon kahit nakapaalam ko. Amen. Amen! Lahat tayo masabi, Pwesto! Alam niyo ho, mga kapatid, kahit hindi man natin gawin yung ganung sigla ng lilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ganun na ginagawa niya, yung lundag-lundag siya, patalon-talon siya, mga patatasan na. Kahit hindi man natin yung gawin, mga kapatid ko, kung ipinapakita natin sa mahal na Panginoon. Dahil alam naman kasi ng Diyos eh. Halimbawa, masikip yung inupo, masikip yung nasa upuan natin. Hindi tayo makagalaw-galaw talaga ng maayos kasi masikip na eh. Amen? Pero yung puso mo, nag-aalam. Yung puso mo, mga kapatid. Amen? So nakikita yan ang mahal na Panginoon, hindi man yan nakikita ng tao. Subalit yan po'y nakikita ng ating pinagmamahal na Panginoon. Ano ang naman ang puso natin during na tayo po ay nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen? Karapat-dapat ka sa blessing. Kaya lang mga kapatid ko, hindi mo
sinisikap na gawin ang kalooban ng ating pinakamamahalang Panginoon. Kaya yung blessing, yung pagpapala, nahaharangan. Amen. Sana aabot na sa inyo. Huwag natin lagyan na sana. Aabot ito sa inyo. Amen. Bakit hindi umabot? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sana ka sa iyo. Sana ka sa iyo. Hindi ka maintindihan. Amen. 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 Hindi ka maintindihan. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga sabi ng banal na kasulatan, nais natin na ipakita sa atin ang mahal na Panginoon, yung kanyang kahangahangang gawa, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagpapala, yung kanyang pag-ibig. So dapat ibigin natin siya ng higit pa sa kayamanan ng Diyos. Hindi na naglilingkod ka lang sa mahal na Panginoon dahil sa kinikita mo. Hindi naglilingkod ka lang sa mahal na Panginoon dahil sa mga pagpapalang dumating sa iyo. Dapat naglilingkod ka, may biyaya man, may pagpapala man. Dito sa mundong ito, sumalit ang isa sa pinakalalaksak ng tunay na pananampalataya. Hindi lang yung kayamanan ng mundo. Hindi lang yung pagpapala sa mundo. Hindi lang yung sa pangailangan ng natin. Ang tunay na hangarin ng tunay na mananampalataya, walang iba, kaligtasan. Yung ikaw, kung magkakamit ng kaligtasan, paano ka magkakamit ng kaligtasan kung hindi ka pa naman nakapatawad sa iyong mga kasalanan? Amen? Sapagkat ang kaligtasan, mga kapatid ko, ito po ay ibibigay ng mahal na Panginoon doon sa mga tao, mga pinatawad ng ating pinakababaan na Nakakayo sa aming first Lord. Lahat mo sa first Lord. Yung gising na praise the Lord. Hindi. Gusto ko lang marinig mga kapatid kung sang-ayon po ba. Okay. So pangalawa, mga kapatid, na ating pong puntos na sinasabi po ng Biblia. Ay, hindi ko pala natin ito na basa na. Okay. Ito rin natin sa 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay. Okay. Hanggang mo sa first Lord. Ano yung dapat natin pakanasain? Pakanasain ng bawat mananampalataya, mga kapatid ko, yung tunay, makapanangan ka sa tunay na buhay. Tunay na buhay. Ano, kumusta pala yung buhay mo ngayon? Oh? Ha? Hindi. Kumusta ba yung buhay natin ngayon? Parang tunay, parang hindi. Kumusta ba yung buhay natin ngayon? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, para makapanangan ka sa tunay na buhay. So, kumusta yung buhay mo ngayon? Ito, kaya po. Sabi nung kakilala niya, sabi niya, oh, kumusta? Amo, kinapon. Kumusta? Ay, amo, kinapon. Nakuha din yung mga kapatid. Lahat mo sa cross lang. Amo, kinapon. Amo manghihapon. Ibig sabihin, mga kapatid ko, wala pang pagbabago. Amen. Amen. So, pag kinukumusta ka, praise the Lord. Pugkat pinagawa. Hello. Amen. Lahat ang usahin ko sa Lord. Huwag mo sabihin na amo maghihapon. Sabihin natin, mga kapatid ko, pugkat pinagawa. Biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito. Lakas, malusog, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ano paano kung masakitin ka? O pinagpala niya po.
Kasi malakas ka. Masakit nga, may sakit nga eh. Tapos, parang nalilito sila doon. Ha? Kahit may sakit ka, may problema ka, pero buhay ka pa. Amen! Ang dami-dami kaya dyan. Ang lakas-lakas. Pero nagugulat ka na lang, wala na. Tama? Ang dami-dami dyan, mga minamahal ko mga kapatid. Halos lahat ng kain, nabibili pagkain. Halos lahat ng pagkain, gusto nila, nabibili nila. Pero nagugulat ka naman. Ngayon, mahirap na. Oh! May kakilala kayo gano'n? Wala. Dati, maganda yung buhay. Subalit sa isang iglap na, nawala rin natin. Palabagan mo natin ang ibinak ng mga Panginoon. Natayos sa Hebrews Lord. Oh, dati yun, mga kapatid. Kaya kung ano yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon Diyos, dati yun. Ngayon, bago. Amen? Yun yung bago, yun yung ipagpapatuloy natin. Yung luma, huwag mo na ipagpapatuloy yun. Luma na yan. Tama? Yung ipagpapatuloy natin ay bago. Ano yung bago? Sabi ng Biblia, Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 17, na ang sino mang na kay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, at narito sila ngayon ay pawang naging mga bago o naging bago. Yun yung mga na kay Kristo, nasa mahal na Panginoon. Kaya pag ikaw ay nasa mahal na Panginoon, huwag mo sabihin amuman yapon, sabihin mo, praise the Lord, to God be the glory. Amen? Amen? Bakit? Kasi po mga kapatid ko, nagbabago tayo eh. Kaya lang, yung pagbabago na nais ng mahal na Panginoon, hindi yung pagbabago, mga kapatid ko, na nababago. You. Ano yung nababago sa atin? Ha? Ngipin. Ang gupit. Okay. Ano, bago yung gupit eh. Natay mo sa aking personal. Yung nagbabago, mga kapatid ko, yung dati, mga kapatid, madaling lapitan, pero nung tumagal na, hindi mo naman nalapitan. Di ba? Hello? Yun yung dapat, yung dati, nakakausap mo, pero nung tumagal na, hindi mo na nakakausap. May gipin na kayo. Ha? Wala akong kilala nun. Lahat na ako sa person kasi lahat na kinakausap ko, sumasagot eh. Yung hindi sumasagot, bahala na sila din. Palapakan mo na natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Okay. So, pagbabago, mga kapatid ko, na nais ng mahal na Panginoon, ito yung dapat natin ipamuhay. Amen? Pagbabago na nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yung mga tao kasi nagsasabi, sabihin nila, mga kapatid, kahit hindi naman kami nagsisimba, hindi naman kami pumunta na simbahan, nasa Ginoo ko magyapon kami. Mali yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo ay mananatili sa Panginoon, ang Diyos ay nasa inyo. Subalit kung pabayaan ninyo siya, pababayaan ninyo. Amen? Kaya pag tayo pinasa sa Panginoon, ang Diyos ay nasa atin. Kaya pag tayo pinanatili sa Panginoon, ang Diyos ay nananatili sa atin. Tama? Hello? Yung di ba, ano ba yung gusto natin? Ang gusto natin dapat yung nananatili sa atin ang Panginoon. Nananatili yung presensya sa atin ng Diyos. Nananatili yung pag-ibig sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kung yung pag-ibig mo, yung puso mo, ay nananatili ba sa Panginoon? Yun yung tanong doon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko,
na ang pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan, ito po mga kapatid ko, ay patunay lamang na wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen? Kung iniibig mo yung bagay sa mundong ito, wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Nasaan ba ang pag-ibig ng Diyos? Nasa mga umiibig sa Diyos. Tama? Kaya kapag ikaw umiibig ka sa mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo. Amen. Pero, pag hindi ninyo, mga kapatid ko, inibig ang mahal na Panginoong Diyos, so wala rin sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang sabi mo ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 15. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanlibutan ang masamang pita ng laman, at ang mga masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluhan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, na dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailan-kailan. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kalimutan. Ano yung nandito? Kapalaluan, masasamang mata, mga bagay na masasama. Ang sabi ng Biblia, ito po ay nasa sanlibutan. Amen? Amen. Kung saan ito yung mga pinagkakabalahan ng maraming tao. Yung kasiyahan ng mundo. Amen. Kagalakan para sa mundo. Amen. Ha? Ano yung mas enjoy ang tao? Enjoy ang tao. Mga kapatid ko sa mga bagay ng mundo kaysa bagay para sa Diyos. Amen. Yun yung mas